Hello guys, ang topic natin ngayon ay divisibility rules. So, alamin na natin to para makita natin if yung number ba ay divisible sa isang number. Pero pag nakalimutan yung mga divisibility rules, pwede naman kayo mag-divide yung long term. Pero this time, alamin muna natin yung mga rules na to. So, una, divisible by 2 if the number ends with 0, 2, 4, 6, 8. So, divisible daw sa 2 kung yung number ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8. Ito yung mga even numbers. Okay. So, yan. Ang gagawin natin ay i-encircle natin yung mga divisible by 2. Alin kaya dyan? Okay, so sa 25, nagtatapos ba to sa 0, 2, 4, 6, 8? Hindi. So, hindi siya divisible by 2. Itong 1, 2, 9, 6. 6. Yun ay 2, 4, 6, 8. Tama. 7. Hindi. 5. Hindi. 8, 1, 5, 4. Oo, dahil sa 4. Okay? 6, 8, 2, 7. No. 9, 3, 5, 0. Yes. 8,000. Yes. 66. Okay, divisible by 2. 10, 1, 1, 8. O, diba? May mga malalaking number. Hindi nyo na kailangang i-divide pa. Basta alam nyo lang yung divisibility rules, alam nyo na agad na ito ay divisible by 2. Okay? Dahil nagtatapos siya sa even number. 1, 1, 1, 1. Okay? 89. Hindi. At 3, 3, 2. Nagtatapos siya sa 2. Okay. So, divisible by 2. Mayroon pa ba tayo nakalimutan? Wala na. Okay, next we have divisible by 5. If the number ends with 0 or 5. Okay, so hanapin lang natin yung mga nagtatapos sa 0 at 5. Ibig sabihin, divisible siya by 5. Ano ba ibig sabihin ng divisible? Pwedeng i-divide sa 5. So, 10,003. 3, bawal. Ito, 5. Okay, good. Itong 1 million, nagtatapos sa 0, divisible siya by 5. Okay, di na natin kailangang i-divide pa ng mano-mano or mahaba. 2008, no. 0 or 5 ang inahanap natin. 2,500, yes. 3,001, no. Ito, 5 million, blah blah blah, nagtatapos sa 3, hindi. Itong 200,000, okay, 200,000 yan. Okay, nagtatapos siya sa 0. At 95, it ends with number 5. Okay. So, madali lang natin makita agad kung ano yung mga divisible by 5. Okay ba yun? Sige. Next, we have divisible by 10. Ito ito ang pinakamadali. Kasi number ends with 0. Hanapin lang natin yung mga nagtatapos sa 0. So, 50. 6,000. 50,008. No. 100. Ibig sabihin, nadi-divide yan sa 10. 0. Okay, tingnan mo, napakalaking number. Pag yan, dinivide mo pa ng gamit yung ganyan, long term, di ba? Ang dami mo pang gagawin. 8,001, no? 8, 600. Okay, good. Wala na ba tayo nakalimutan? Wala na. Okay, now na alam na natin yung mga divisibility rules ng 2, 5, at 10, sagutan natin to. Okay? Ayan, possible na ma-encounter nyo yung mga ganitong questions. So, we have this table, 2, 5, 10, at i-check lang natin kung divisible ba itong numbers na to sa 2, 5, 10. Pag oo, check. Pag hindi, huwag na nating lagyan. So, 2010. Okay? So, unahin na natin sa 2. Ang divisibility rules ng 2 dapat nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, at 8. Okay? So, nagtatapos ba ito sa 0, 2, 4, 6, 8? Yes. So, ibig sabihin, divisible siya by 2. Ito, nagtatapos ba ito sa even numbers? 0, 2, 4, 6, 8? Hindi. 21,804? Yes. Nagtatapos siya sa 4. Okay? Sige, lagyan na lang natin ng X. Gamit ang red ink para mas makita natin. Okay? Ayan.
So, number 5 naman, dapat nagtatapos sa 5 or 0. Okay? Ayan. So, ito nagtatapos ba ito sa 0 or 5? Correct. Itong 1,005, nagtatapos ba sa 5 or 0? Correct din. Okay, divisible siya by 5. 21,804, tatapos siya sa 4. Okay? So, mali. Hindi siya divisible by 5. Okay. Lastly, we have 10. Dapat nagtatapos sa, saan nga? Sa 0. Okay, 2010, nagtatapos siya sa 0. Okay, therefore, correct. 1,005, hindi. Okay? Ayan. And 21,804, hindi din siya nagtatapos sa 0. Okay? So, therefore, ayan, ang 2010 ay divisible by 2, 5, at 10. Ang 1,005 ay divisible lang sa 5. At ang 21,804 ay divisible lang sa 2. Okay? So, pag binigyan kayo ng mga ganitong question, sana ay masagot ninyo ng tama. Okay? Yun lamang. At yung next video ay ibang numbers naman.